Magandang araw, ako ang inyong lingkod na tagapag-ulat, Willie D. Gialolo, at narito na ang mga nagbabagang balita para sa GE 129 Filipino sa Antas Tresyarya sa iba't ibang disiplina. Partikular na maghahatid ng isang makabuluhang ulat tungkol sa ugnayan ng panitikan, kultura at edukasyon. Sa gitna ng patuloy na hamon sa kontekstualisasyon ng pagtuturo ng Filipino, isang pananaliksik ang sumibol mula sa rehiyon ng Silangang Visayas na nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng lokal na panitikan bilang kasangkapan sa pagkatuto. Tampok sa ating ulat ngayon ang pag-aaral ni Ginoong Gilbert C. Galit na pinamagatang Siday, Hulagway ng Lipunang Waray, tugon sa kontekstualisasyon sa pagtuturo ng Filipino. Sa ulat na ito, susuriin natin kung paano ginamit ang Siday, isang anyo ng panulaang waray upang maipakita ang identidad at pamumuhay ng mga waray, at kung paano ito nagiging epektibong kagamitang panturo sa asignaturang Filipino. Samahan ninyo ako sa masusing pagbabalita habang ating binibigyang halaga ang metodolohiya ng pananaliksik mula sa paksa at layunin, disenyong ginamit, proseso ng pagsasagawa hanggang sa pag-aanalisa ng datos at mga konklusyon at rekomendasyong nabuo. Simulan natin sa paksa ng pananaliksik at layunin nito. Ang pananaliksik ay nakatuon sa pagsusuri ng Siday, isang tradisyonal na anyo ng panulaang waray, bilang representasyon ng kultura at lipunan ng mga waray. Sa mas malalim na perspektiba, layunin nitong tugunan ang kakulangan ng mga lokal at kontekstualisadong kagamitang panturo sa asignaturang Filipino, partikular na sa antas ng sekundarya. Nilalayon ng pag-aaral na ito ang sumusunod. Una, masuri ang kultural na pananagisag na matatagpuan sa mga Siday. Pangalawa, maipakita kung paano ito sumasalamin sa pamumuhay, paniniwala at identidad ng mga waray. Pangatlo, may ugnay ang mga natuklasan sa mga competencies sa Filipino, lalo na sa baitang 7. At panghuli, magbigay ng alternatibong lokalisadong material sa pagtuturo. Ang paksa na ito ay napapanahon at mahalaga, lalo na sa konteksto ng K-12 curriculum na nagbibigay diin sa contextualization. Ipinapakita nito na ang pagkatuto ay mas nagiging makabuluhan kapag nakaangkla sa sariling kultura ng mga mag-aaral. Ayon sa abstract nito, nilayon ng pag-aaral na masuri ang kultural na pananagisag ng Siday at may ugnay ito sa mga competency sa Filipino na malinaw na nagpapakita ng layuning pang-edukasyon at pang-kultura. Dumako naman tayo sa disenyong ginamit sa pananaliksik. Gumamit ang pananaliksik na ito ng kwalitatibong disenyo, partikular na ang content analysis upang matukoy ang mga padron at elemento sa Siday. Sa aking pagsusuri, lubos na angkop ang ginamit na disenyo sapagkat ang pinag-aaralan ay hindi numerical kundi textual at kultural. Ang Siday bilang panitikan ay nangangailangan ng masusing interpretasyon, kaya ang qualitative approach ang pinakaangkop na paraan upang maunawaan ang lalim ng kahulugan nito. Dumako naman tayo ngayon sa proseso ng pagsasagawa. Ang proseso ng pananaliksik ay isinagawa sa isang sistematikong paraan na kinabibilangan ng sumusunod. Una, pagpili at pangangalap ng mga Siday bilang pangunahing datos. Pangalawa, masusing pagbabasa at pagsusuri ng mga akda upang matukoy ang mga padron. Pangatlo, paglalapat ng content analysis upang makita ang struktura at elemento ng Siday. Pang-apat, pagpapakulugan gamit ang thematic analysis upang matukoy ang mga temang kultural. At panglima, pagpapatibay ng resulta sa pamamagitan ng validation mula sa 3 eksperto sa panitikang waray at pagtuturo ng Filipino. Sa ating pagsusuri, maayos, lohikal at organisado ang daloy ng pananaliksik na banggit sa pag-aaral na ang interpretasyon ay binalidate ng 3 eksperto sa panitikang waray at sa pagtuturo ng Filipino na nagpapakita ng pagiging masinop at mapanuri ng mananaliksik.
Ngayon naman dumako tayo sa pag-aanalisa o treatment sa datos. Sa pag-aanalisa ng datos, ginamit ang thematic analysis upang mabuo ang mga pangunahing tema at kahulugan. Sa aking pagsusuri, ang ginamit na paraan ay tama at angkop sa uri ng datos na tinatalakay dahil ang datos ay nasa anyo ng panitikan, hindi nararapat na gumamit ng statistical na pagsusuri. Sa halip, ang interpretatibong pagsusuri ang mas epektibo upang maipakita ang lalim ng kahulugan ng siday. Ang kombinasyon ng dalawang metodong ito ay nagbigay ng mas komprehensibong pag-unawa sa sumusunod. Una, simbolismo. Pangalawa, kultura. At pangatlo, panlipunang konteksto. Dahil dito, lumabas sa pagsusuri na ang siday ay refleksyon ng katauhan at pamumuhay ng lipunang waray na malinaw na resulta ng thematic analysis. At ngayon para sa konklusyon at rekomendasyon. Batay sa isinagawang pagsusuri, napag-alaman na ang siday ay hindi lamang isang anyo ng panitikan, kundi isang mahalagang salamin ng kultura at identidad ng mga waray. Ipinakita ng pag-aaral na ang mga siday ay naglalaman ng mga temang sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, paniniwala at karanasan ng komunidad. Bukod dito, napatunayan na ang siday ay maaaring magsilbing epektibong lokalisadong kagamitan sa pagtuturo sa Filipino, partikular na sa Baitang 7. Narito ang mga rekomendasyon. Una, isama ang siday sa mga kagamitang panturo sa Filipino. Pangalawa, hikayatin ang paggamit ng lokal na panitikan sa pagtuturo. Pangatlo, palaganapin ang edukasyong nakatuon sa kultura. At panghuli, paunlarin pa ang mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang kontekstualisadong materialis. Sa aking pagsusuri, ang konklusyon at rekomendasyon ay malinaw na nakabatay sa resulta ng pag-aaral. Ito ay mas praktikal na aplikasyon sa larangan ng edukasyon at nagbibigay diin sa kahalagahan ng lokal na kaalaman sa proseso ng pagkatuto. Ayon sa pag-aaral, nakita ang kaangkupan ng paggamit nito bilang lokalisadong kagamitan sa pagtuturo ng Filipino na direktang sumusuporta sa kanilang rekomendasyon. At dyan nagtatapos ang aking ulat kung saan ang panitikan ay hindi lamang sining, kundi salamin ng lipunan at susi sa makabuluhang edukasyon. Ako si Willie D. Gialolo at ito ang aking ulat para sa GE 129. Maraming salamat at magandang araw!